Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At lahat ng walang trabaho at hanap buhay, itaas ang kanang kamay at idadalangin ko kayo na magkaroon ng hanap buhay. Sa pangalan ni Jesus, dahil sa iyong utos na huwag mag-alala ang sinuman, narito po ang mga nakataas ang kamay na nagtitiwala at nananalig na mula ngayon, magkakaroon sila ng hanap buhay, negosyo o empleyo. Mangyari po ito sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng nakataas ng kamay ay sumigaw ng Amen. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may sakit, itaas ang dalawang kamay at tanggapin ninyo ang lubusang kagalingan. Asma, sa pangalan ni Jesus, malusaw ka. Sakit sa puso, umalis ka sa kanino mang katawan. Sakit sa baga, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At sakit sa sikmura, sakit sa bituka, sakit sa kolon, mawala ang lahat ng uri ng karamdaman, kanser man o ano, sa pangalan ni Jesus. Kayo ay maging napakalakas ng katawan at napakalusog para sa karangalan ng Ama sa pangalan ni Jesus. At lahat ng naninikip lagi ang dibdib, magluwag ito. Malusaw ang mga bad cholesterol at sobrang mantika sa inyong sistema ng katawan at malusaw ang lahat ng sobrang asukal sa inyong katawan at maging malusog ang lahat ng inyong internal organs at lahat ng glands maging malusog, maging ang inyong pulmon, mula ulo hanggang talampakan, malusaw ang nagpapasakit ng kasukasuan, buto-buto, at magkaroon ka ng mahusay na buto. 236 bones mo ay maging malusog araw-araw. Sa karangalan ng Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng naniwala ay sumigaw ng Amen. Amen. At ang inyong pamilya, maging maunlad, pinagpala, ang walang bahay, magkaroon ng bahay. At ang may bahay na maliit, lumaki ang inyong bahay. At kayo'y maging maunlad na maunlad sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang balak mag-abroad, magkaroon kayo ng visa saan mang panig ng daigdig sa pangalan ni Jesus. Amen. O, purihin ang Panginoon. At ang inyong wallet, masira dahil sa sobrang lamang pera. Sa pangalan ni Jesus. Ipalakpak ang kamay ng mga naniniwala. Amen. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Lumago kayo, umunlad kayo, at dumami ang inyong lahi. Sa pangalan ni Jesus, sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang walang anak, magkaroon ng kambal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Kailangan po ikaw ay, ang mukha mo ay laging masaya. Amen? So, huwag mahigpit. Ano ba? Yung para bang hinihilang laging palikod yung iyong noo. Eh, mahirap po yun dahil lagi kang parang hinihilang pa talikod. Pero kung ikaw po'y laging masaya, eh, hindi ka po mahihirapan sa pang-araw-araw mong buhay. O Diyos aming Ama, ang panalangin ay katulad ng hininga sa aming buhay. At katulad ng hangin para makalipad ang mga ibon. Katulad ng tubig upang makalangoy at mabuhay ang mga isda. Tulungan mo kami na mag-alab sa buhay ng panalangin. Dahil naruroon po ang isang maunlad at buhay na pakikipag-ibigan, pakikisama at pakikitungo sa iyo. At pagpalain mo ang bawat isa at magkaroon ng alab sa buhay ng panalangin sa pangalan ni Jesus.
When we intercede, our voice is being heard and listened unto by God. So, naririnig ng Diyos ang ating tinig pag tayo nag-i-intercede. And God, ito po'y magiging obligasyon niya na ito ay tugunin. Pag tayo po'y nagbubulay sa salita ng Diyos, it is the voice of God. The Word of God that we are meditating upon is the voice of God. Yun po ang tinig ng Diyos at ang obligasyon natin ito ay isagawa. Sa intercession, ang obligasyon ng Diyos ay marinig yung ating boses. Sa meditation, marinig mo ang boses ng Diyos. Sa intercession, ang Diyos ang gagawa sang-ayon sa iyong tinig. Sa meditation, ikaw ang gagawa sang-ayon sa tinig ng Diyos. Kaya't magiging tayong maunlad. Walang isa man na magiging unfruitful and unproductive. Lahat tayo magiging fruitful, lahat tayo magiging productive. Huwag mong iiyakan ng problema dahil hindi naman yan patay. Ulitin kong muli, baka hindi mo narinig, huwag kang iiyak sa problema dahil hindi naman yan patay. At maging sa patay, huwag ka rin iiyak sapagkat mas mapalad ang patay, pero huwag muna ngayon sapagkat wala na silang poproblemahin kung si Jesucristo ay kalakip nila nung sila ay mamatay. Alam mo po ba ang magpakailanman? Ang magpakailanman po ay walang tigil na mangyayari ang salita ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. Kaya't ang titulo po ng mensahe, Greatness in Thanksgiving. Kadakilaan sa iyong mga pagpapasalamat. Greatness in Thanksgiving. Sa Psalms 138 verse 5. Psalms 138 verse 5. Yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. So, atin pong unawaing mabuti na natural sa atin ang maging palaawit. At ang aawitin natin ay ang salita ng Diyos na ating Panginoon. At ating unawain na dakila ang karangalan ng Panginoon. Great is the glory of the Lord. Kaya't may utos ang Diyos sa kanyang salita. At nais kong iyong maunawaan on how greatness will be a part of your life. Hourly, daily, weekly, continually. Napakahalaga po nito, kaya ilang bagay. Una, you must enjoy and celebrate every now, every today. So enjoy and celebrate every now and every today. Iyong ikagalak at iyong ipagdiwang ang bawat ngayon at bawat araw na ito. So sa bawat araw, ano po ang sabi ng Biblia? This is the day that the Lord has made. Ano ang kasunod? I will rejoice and be glad in it. So every waking hour is a day to celebrate. Amen? So magdiriwang ka lagi para bang laging birthday mo. Sa tuwing pagkagising, parang ikaw ay laging, kung ikay may asawa, parang ikay laging bagong kasal. Ang isang bagong kasal ay walang masyadong problema sapagkat wala pa silang pananagutan, kundi magmahal at mag-ibigan. Laging tandaan mo, ang pananampalataya ay titigil at magtatapos, ang pag-asa ay magtatapos, ngunit ang pag-ibig ay tuloy-tuloy. Hindi mahalaga sabihin I love you, mas nangungusap ang iyong ibinibigay sa iyong iniibig. The demonstration of love is your caring. Yun pong katotohanan ng pag-ibig ay ang iyong pagmamalasakit. Kaya kailangan ikaw ay laging nagmamalasakit at kalimutan mo na ang iyong sarili, pero huwag ang iyong iniibig. Sapagkat kung ano ang iyong binigay, iyon ang babalik sa iyo.
The more you give, the more it will return to you. Kaya, yun po ang aking ibabahagi sa inyo for today. Dito po sa titulong Greatness is in Thanksgiving. Greatness in Thanksgiving. At ang pangalawang isi-share ko sa inyo, so new opportunities are opened every day. Pag sinabing door, it refers always to opportunities. Kaya pansinin po natin, may mga bagong bukas na pintuan ng magandang pagkakataon. Laging tandaan mo po, anumang edad at gaano man tayo katanda, ang pagtatagumpay ay laging kasama natin. Wala pong katapusan ang tagumpay. Hanggat tayo buhay, tayo ay magtatagumpay. At ang laging tagumpay natin ay sa sarili. At susunod na yung kapaligiran. Ang pangatlo po, focus on God's power and make a giant leap. Kailangan nakatuon ka po sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay mas malaki kaysa sama-samang problema ng lahat ng tao. Ang Diyos po ay mas malaki kaysa buong sangsinukob. Dahil ang Diyos po ay hawak niya ang lahat-lahat. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Malugod po namin kayong inanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27 at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Dahil siya ang Diyos na manlilikha. Kaya kailangan ang ating asikasuhin, ang ating atupagin ay pagpapasalamat. So ulitin ko itong greatness in thanksgiving, enjoy and celebrate every now and every today. Number 2, new opportunities are opened every day. Then number 3, focus on God's power and make a giant leap. Hanggat hindi ka po humahakbang at tagapakinig ka lang, hindi mo po mararanasan ang pag-unlad ng iyong negosyo. Hahakbang ka po sa hindi mo alam. Pero iyong nararamdaman na iniuutos sa iyo ng Espiritu ng Diyos. At kapag naranasan mo ang isang tagumpay, ito po, sabi nga ng isang lalaki, that religion is an opiates. So para daw ang relihiyon na opium na kahihikayat. Totoo po yun because godliness with contentment is great gain. Kapag ikaw po'y nahikayat sa Panginoong Hesukristo at si Hesukristo hindi relihiyon, si Hesukristo ay Panginoon at Diyos. Pag ang isang tao ay nahikayat sa Panginoong Hesukristo, wala na pong makaaawat sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat ikaw ay mababatubalanin ng kapangyarihan, kabutihan, at pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Kung sa atin pong panahon ng Panginoong Hesukristo ay
hahalo sa atin, hindi mo siya makikilala sapagkat kahit katabi mo siya, dahil ang pagtuturo ng mga nauna tungkol sa Diyos, ang Diyos ay napakalayo. Pero ang Diyos po ay pumasok sa may hanggan. Ang walang hanggan ay pumasok sa may hanggan. The God of eternity entered into time nung si Jesucristo ay magkatawan tao. At kung titingnan po natin, si Jesucristo ay nakihalubilo sa lahat ng uri ng tao. Si Jesucristo ay umumpok sa mga mag-iinom si Jesucristo. Pero hindi siya umiinom. Hindi siya naglalasing. Si Jesucristo ay nakisama sa iba't ibang uri ng tao. Pero litaw na siya ay banal at walang kasalanan. At si Jesucristo ay hindi niya iniiwas ang kanyang sarili sa mga uncomfortable places. Kung paanong ang tao ay dumaraan sa hirap ng landas, si Jesucristo ay naglalakad din sa mahirap na lansangan. Si Jesucristo ay napapagod din na katulad mo at katulad ko, at si Jesucristo inaantok din. At yun ang katotohanan ng ang Diyos na nagkatawang tao, nung maging tao siya ay taong tao, at kailanman hindi niya ginamit yung kanyang katangiang na isang Diyos. Nabuhay siyang katulad ng tao para ikaw at ako ay merong tularan. Na kung paano siya nagtagumpay, ikaw at ako higit pa sa mana nagumpay. Kaya nga ang ating gawain araw-araw ay magdiwang sa Diyos. Sa Psalms 103 verse 1, Psalms 103 verse 1. Ano po ang sabi doon? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So ito po ay paghahanda sa ating puso at isipan para maintindihan natin yung tatlong nais kong ipahayag at ikwento sa inyo. So kailangan po na pinagpapala mo ang Panginoon. At ano ang gagamitin sa pagpapala sa Panginoon? Kaluluwa. At ano po ang kaluluwa? Ang kaluluwa po ay nandun ang ating isipan. Ang kaluluwa po, nandun po ang ating imahinasyon. Sa kaluluwa po, nandun po yung ating kakayahang gumawa. So, imagination, mind, and then will. And then emotion. Kaya ang ating pagsamba sa Diyos ay may emosyon. Hindi parang robot, kundi may emosyon, umiiyak tayo, tumatawa tayo, humahagulhol tayo, at lumulundag tayo. Yun po ang emosyon na malusog. Dahil sa sobrang kagalak at katuwa natin sa Diyos. Sa verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So saan magagaling yung pagpapalang dadalhin natin sa Diyos? Kailangan alam mo ang mga pakinabang na natanggap mo buhat sa Diyos. So ignorance will make a person devoid of an opportunity to honor God. Ang kamangmangan po ay magdadala sa isang tao na mawala yung kanyang gagawing pagpaparangal sa Diyos sapagkat hindi niya alam ang kanyang pagpapalang natanggap. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng mga biyaya at pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa bawat paggising ito ay biyaya. Ikaw ba nung lumakad sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman mo ang init ng araw? Ibig sabihin, ikay malusog. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Verse 3. So ano yung mga benefits? Forgiveness. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. What are the benefits? Forgiveness. Healing. Then number 4, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercy. So, pansinin po natin,
ikaw ay binili. Yun po yung redeem. Ikaw ay binayaran, ikaw ay tinubos mula sa pagkawasak at inilipat ka sa isang walang hanggang buhay. Ano po ang who crowned thee with loving kindness and tender mercies? So, kapag ikaw po ay merong korona, lumakad ka sa maraming tao na ikay nakasuot ng korona, mapupuna ka kaya kung may korona ka? Yes. At pansinin po natin spiritually, hindi ito nakikita ng tao. Pero ito'y nakikita sa supernatural na daigdig na ikaw ay may korona o may putong. And what is that crown? Loving kindness and tender mercies. Kaya alam ng mga demonyo, alam ni Satanas na Diablo, na ikaw ay iniibig ng Diyos, na ikaw ay pinatawad, na ikaw ay pinagaling ng Diyos. Alam ng Diablo at ng buong pwersa ng kadiliman na ikaw ay may putong ng matinding pag-ibig at kabaitan ng Diyos at laging bago ang kanyang mga kaawaan pagkagising natin sa umaga. Yun po yung tender mercies. At ano ang sabi sa verse 5? Who satisfied thy mouth with good things so that thy youth is renewed like the eagles. Binibigyan niya ng, ikaw po ba ay nag-i-enjoy kahit mapait yung iyong kinakaing ampalaya? Ikaw ba nag-i-enjoy kahit na ang iniinom mo ay mapait dahil kailangan ng iyong katawan? So laging tandaan po natin, ang mapait ay ayaw ng tao, pero yun ang maganda para sa kanyang katawan. Who satisfied thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. So atin pong unawain, kapag nagsasalita ka ng magaganda, ikaw po ay magpapatuloy sa kabataan at kalakasan. Kaya huwag kang magsasalita ng, ano ba ang kadalasan salitain nung nasa paligid natin? Buwisit. Huwag kang magsasalita ng buwisit sapagkat hindi ka buwisit. Hello, ano pa ang naririnig natin sa paligid natin? Malas. Huwag kang magsasalita ng salitang malas dahil hindi ka malas. Ikaw ang magandang pagpapala ng Diyos sa iyong lugar. Ano pa ang salita? Magdagdag tayo at magambagan tayo. Ano pa ang salitang naririnig mo karaniwan sa paligid? Ang hirap ng buhay, huwag mo yung paniniwalaan. Sapagkat pag mahirap ang buhay, may pagkakataon kang tumawag sa Diyos. Amen? So, laging tandaan mo na pagkakataon mo ang makatawag sa Diyos. Ngayon, kaluluwa ang inutusan dito. Sa verse 20, ano naman ang inutusan? Bless the Lord, ye His angels. Sino naman ang inuutusan dito ang pagpalain ng Panginoon? Mga anghel. That excel in His strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. So ating pansinin po, ang mga anghel ay nakikinig lang sa boses ng Diyos. At ang utos sa kanila, pagpalain ng Panginoon. Verse 21, sino pa ang inutusan? Bless ye the Lord, all ye His host. Ye ministers of His that do His pleasure. So ito pa rin po ay mga anghel dahil laksa-laksa ang anghel, may seraphim. Ano pa ang uri ng anghel? Ano pa ang alam ninyong anghel? Kaya kung titingnan po natin, iba't iba ang uri ng mabubuting anghel at meron ding masasamang anghel. Pero ang nasa paligid natin, mabubuting anghel. Wala pong taong anghel sapagkat ang anghel ay likha ng Diyos na kakaiba kaysa tao. Pero pwede silang magmukhang tao. Kaya iyo pong unawain na may mga panahon na may mga anghel sa iyong paligid na hindi mo kilala. Kaya ang utos sa kanila, pagpalain ng Panginoon at paano nila pa nagpapala ang Panginoon sa pagtulong sa iyo at sa akin. Then verse 22, bless the Lord all His works in all places of His dominion, bless the Lord, O my soul. So pati yung mga gawa, kaya ang araw dapat ay pinagpapala ang Panginoon, kailangan ang buwan pinagpapala ang Panginoon, lahat ng likha dahil sila ay gawa ng Diyos. Pero ang kabuuan, bless the Lord, O my soul.
Na ibig sabihin, kung ang mga anghel ay inutusang pagpalain ng pangalan ng Diyos, ikaw at ako ay walang katwiran na hindi ito isagawa. Kaya napakahalaga po that you will enjoy and celebrate your day-to-day life. Sa Romans 11 verse 36, Romans 11 verse 36, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Para sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay. So ikaw po kaya ay para sa Kanya? At ikaw at ako'y mabubuhay lamang sa pamamagitan niya. So we are for Him, and we shall be successful only through Him and to Him. Kasama po kaya tayo sa all things? Yes. To whom be glory forever. Amen. So, ang lahat ng parangal ay para sa Kanya lamang, sapagkat tayo magtatagumpay sa pamamagitan lamang niya. Kaya anuman ang iyong achievements, magpasalamat ka sa Diyos dahil siya ang may kagagawan. Wag na wag nating aangkining magaling tayo. Wala pong magaling sa atin. Ang Diyos lang ang magaling. Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob, hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta, sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito, ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784, at maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang informasyon sa 723-8752, 726-8016, or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan, at ang aming dala ay laging mabuting balita. Malugod po namin kayong inanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27, at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa
Kaya ang ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pag kayo'y nasa mga mahistrado, huwag kayong mag-iisip ng inyong sasabihin. Lalagyan ko kayo ng karunungang hindi pwede nilang salungatin. I will put on wisdom in your mouths that nobody can contradict or gainsay. Sa isa pong matalino sa ibabaw ng lupa, hindi nila ito paniniwalaan. Pero sa katulad kong kailangan ko ang karunungan ng Diyos, pinaniniwalaan ko ito. Kaya kung iyong paniniwalaan na kaya kang lagyan ng Diyos ng kahusayan ng isang sales personnel, ng kahusayan ng isang official sa isang hanapbuhay, lalagyan ka ng Diyos ng kakaibang karunungan. Amen po ba? So the word idea, ang acronym ay ito. Instruction, demonstration, experience, and then activation. So pag narinig mo po ang boses ng Diyos at ang ipinagagawa niya sa iyo, isagawa mo po yun para magkaroon ka ng karanasan sa kabutihan ng Diyos. At ikaw po ay magkakaroon ng karanasan. At ikaw po ay paulit-ulit na magtatagumpay. So, enjoy and celebrate every day. Yun po yung una. Sa Psalms 90 verse 14, ano po ang sabi dito? Oh, satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. So, dito po ay humihiling ang mga awit. Bigyan mo kami ng kasiyahan ng maaga. So, pagkagising sa umaga, ang dapat na maging matanggap natin awa ng Diyos. Wala po tayong kalaban-laban sa maghapon na nakapapagod. So, early in the morning, pray, satisfy me early with thy mercy. Bigyan mo ako ng kasiyahan sa pamamagitan ng iyong awa. Para saan yung awa? That we may rejoice and be glad all our days. So ano ang gawain ng awa pag hiningi mo sa Diyos sa pagkagising mo pa lang sa umaga? Kahit na paulit-ulit yung ating trabaho. Ang trabaho naman po natin routine eh. Kung ikaw ay ina ng maliliit na bata, pagkagising mo sa umaga, parang tinatamad kang bumangon para ipagluto ng pagkain yung iyong mga anak. So, kailangan mo ang awa. Dahil kung wala ang awa, baka kagalitan mo yung mga anak mong ipinagluluto. Dahil ang mga bata, pag gutom yan, ay maiingay yan. Kaya kailangan mo ang awa ng Diyos para hindi mo pagalit at sigawan yung iyong alagang anak. So pag may awa ka, kahit na ano pa ang nangyayari sa paligid ng iyong loob ng bahay, ikay magagalak at magkakaroon ng katuwaan. You will rejoice and you will be glad. Hanggang kailan? Hanggang kailan magkakaroon ka ng galak at katuwaan? All our days. Paglaki ng ating mga anak at nagsapamilya sila, muling babalik tayo sa maliliit na bata. Pero muli, ang kailangan natin ay awa. Dahil ako bilang lolo at ang aking asawa bilang lola, wala kaming karapatan na pagalitan ang aming apo. Bakit? Pag pinagalitan namin ang aming apo, pwede naming aluhin, pero yung pagalitan, nako, baka buong buhay ay hindi na sila makipagkita sa amin. Hello? Iba po pag apo, iba po pag sariling anak. So, sa lahat ng antas ng ating buhay, ano ang kailangan natin pagkagising sa umaga? Mercy. Amen? So, ang pangalan ng babae ay Mercy. Amen? So, meron ding babaeng Grace. So, mercy, grace. At
Ano ang magaganap pag ikaw ay nasa buhay na puspos ng awa? Kaya't ilang bagay ang nakita ko rito sa verse 14. Celebrate the blessings that are waiting for you. So wala pa yung pagpapala, ipinagdiriwang mo na ito. Ikinatutuwa mo na ang pagdating ng pagpapala sa iyo. Naniniwala ka bang oras-oras ay may darating na pagpapala sa iyo? Kaya kailangan ikaw ay nagagalak at natutuwa dahil patindi ng patindi ang iyong paghihintay dun sa iyong inaasahang pinaniwalaan. Then, pangalawa, praise God for the blessing He is planning for your life. Purihin mo ang Diyos sapagkat ang pagpapala ay balak ng Diyos na ibigay sa iyo at ma-enjoy mo ng buong buhay. Para maiwasan natin yung kasabihan, sayang sana'y nalaman ko nung ako ay bata pa, bakit ba ngayon lang? Kaya nga ating unawain, gawin mong ang araw na ito ay araw ng pagpapasya. Let this be the day of decision. Na ikaw ay mabubuhay pagkagising sa umaga. Ang hihingin mo ay ano? Ang unang hihilingin mo, mercy. Para saan yung mercy? To rejoice and to be glad all your days. And then, ang pangalawang katotohanan, new opportunities are opened every day or daily. Revelation 3:8. Silipin po natin ang Revelation 3:8. Dito po ay napakaganda ng sinabi ng Panginoon, I know thy works, behold, I have set before thee an open door. And no man can shut it, for thou hast a little strength and hast kept my word and hast not denied my name. So, tatlong bagay po. Ang unang katotohanan dito ay may bukas na pintuan. Ibinukas ng Diyos ang magagandang pagkakataon sa iyo at sa akin. Huwag mong sasayangin yan. Kadalasan tayo ay naduduwag. Naku, imposible yan. Mahirap gawin yan. Laging tandaan mo na kailangang alisin mo sa iyong bibig ang imposible at mahirap. Dahil una, alam ng Diyos na maliit ang ating lakas. Kaya ba'y naniniwala na alam niya na tayo'y mahina? At dahil alam niyang tayo'y mahina, at kung alam mong ikaw'y mahina, ikaw ay bibigyan ng kanyang lakas. For thou hast a little strength and has kept my word. Kahit maliit ang aking lakas, ako'y nagpapatuloy sa kanyang salita. At ang susunod, and has not denied my name. Ano po ang ibig sabihin? Ako'y nagpapatuloy sa kanyang salita at ako'y nagtitiwala sa kanyang pangalan. Hindi ko itinatatwa, hindi ko ipinagkakaila ang kanyang pangalan sapagkat sa pangalan ni Jesus lamang may tagumpay. Kaya sa pangalan ni Jesus, yung bukas na pintuang ibinukas ng Diyos sa pamamagitan ng lakas, dahil ang lakas ay ibibigay sa iyo para ikay magtagumpay doon sa nakabukas na pintuan, kaya maging matapang kang pumasok doon po sa bukas na pintuan. Sa Romans 12:3, ito yung lakas. For I say through the grace given unto me to everyone, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So pansinin po natin, think soberly. Yun pong soberly ay matino. Ano po? Matino at mahusay na pag-iisip. So ano po ang dapat nating isipin? Na ako ay nagtagumpay, hindi dahil sa lakas ko, kundi sa sukat ng pananalig na ibinigay sa akin ni Jesucristo. Every day there is always a measure of faith. Dahil hindi tayo magtatagumpay without faith. It is only by and through faith that we shall reach the height of what God has planned for us.
Kaya kailangan tuklasin mo yung plano ng Diyos sa iyo at laging tandaan mo, walang basurang linikha ang Diyos. Walang yagit na linikha ang Diyos. Lahat po ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos sa extraordinaryong malalaking bagay. At kailangan ito ay iyong tanggapin at paniwalaan. Kaya nga ating unawain, ilang bagay. Una, some mistakes can actually be profitable. May mga pagkakamali po tayo na ating pakikinabangan. Nakaranas ka na ba na doon sa pagkakamali mo, ikaw ay nagpuri at sinabi mong salamat na lang at ako'y nagkamali? Napakabuti po talaga ng Diyos dahil hindi ko po alam kung paano ako napunta sa simbahan na to, pero sobrang blessings ang binibigay ni Lord. Simula nung nagsimba ako dito at naging miyembro ako ng simbahan na to dahil hindi ko alam, dahil alam kong plano to ng Diyos eh. And nung simula po na nag-stay ako dito sa simbahan na to, talagang blessing po talaga yung naramdaman ko dahil tinuturing ko na tong second home ko. Siyempre po, kung ano yung ginagawa mo sa bahay nyo, eh, ganun din ang gagawin mo sa simbahan mo. Kung minamahal mo yung magulang mo, mahalin mo din kung sino yung mga nasa simbahan nyo. Amen po ba? And ngayon po, ang gusto ko lang i-share, kasi po nag-work ako sa sales. Grabe po yung blessing ni Lord dahil nagulat ako dahil in-announce sa office namin na awardee pala ako next year. Dahil nasa sales ako is awardee ako and this is my first job dahil yun nga po talagang bigay yun ni Lord. Hindi ko siguro talagang naging maalab lang ako sa simbahan. Natutuloy-tuloy lang talaga yung papuri ko sa Panginoon. And second po kasi, yung family ko, nanggaling kami sa Catholic. Then, yung father ko is a retired seaman. Tapos sabi niya po, hindi ko po ito nakikwento, pero gusto ko nang i-share. Dahil retired seaman siya. Then, may makukuha kasi siyang medical fee and retirement fee na malaki. And talagang unexpected dahil nag-email na sa amin sa Norway na pinaprocess na yung payment sa daddy ko. And nag-usap kami ng papa ko, sabi niya sa akin, bibigyan ko kayo kasi dalawa lang po kaming magkapatid. So yung ate ko, bibigyan ko kayo ng ate mo. Kahit anong gawin nyo na, mag-invest kayo or pangkasal nyo, sabi nga na. Kasi pinag-pray ko po yan sa Prayer Mountain. Lahat ng mga pinag-pray ko, medyo natupad eh. Talagang kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya sa pagpapala. Amen! And isa pa pong patotoo ko, hindi pa po kasi ako nakakapag-drive hanggang Green Hills. Hanggang lang po talaga, Makati, mga ganun naman. Pero po, nung kahapon, hindi ko ina-expect na makakapunta ako na mag-isa, makakapag-drive ako. Kasi dahil kay Lord, 'di ba? Binigyan niya ako ng lakas para maging strong sa pagdadrive, tsaka maging confident. Kaya lahat 'yung inaasa ko sa Panginoon, tsaka binabalik ko. Tsaka tinatayuan ko yung Psalms 37 verse 4 na, "Delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart." Amen. Yung po, nagpapasalamat po ako kay Lord. Amen. Sobra po yung kagalakan ko po sa Panginoon. Dahil totoo po yan na maaaring may nakakilala sa akin, ako po lagi po nagpapatotoo. At ngayon po, ito po ay matagal po ako hindi po nakapagpatotoo dito, pero ang nakita ko po yung pong napakaraming bagay na ginawa po sa akin ng Panginoon at sa akin pong pamilya. Nung ako po yung una pong makapunta po rito, talagang totally, sabihin ko po na halos po sisingap-singap na po ako sa problema at sa utang. Dahil ang aming pong bahay nabenta, pero napakabuti po ng Panginoon, bahat tuloy-tuloy lang, magpakaligaya ka, manampalataya ka sa ating Panginoon. Talagang hindi pwedeng hindi po susolusyon. At nasabi ko, paano ba ako mamamatay na, hindi ko po kayang bayaran po ang utang.
Pero dumating po ang time po doon po sa church namin, si pastor po ay nagpaano po ng ipinasulat lahat yung po mga utang at ipinataas sa Panginoon at inilagay po namin sa isa pong lalagyan. Alam niyo, totoo po yun. Yung pong aming pong utang sa bangko, nasabi ko talaga sa Panginoon, Lord, kailan kaya ito mababayaran? Kasi dagdag ng dagdag, dagdag ng dagdag. Pero dumating po ang time, ang sabi ko nga po, miski unti-unti, makakabayad yan. Alam niyo, hindi ko po akalain noong pong last year, October, nabayaran po yung pong aming pong utang sa bangko. At hindi lang po yun. Nakabili po kami ng nagsimula po kami sa zero, nakabili po uli kami, ang nabibili na po ay 30 lagay na. At ngayon po, hindi ko po rin akalain yung pong aking pong anak, ikinuha po ako sa isang magandang subdivision. Ang sabi ng anak ko, nanay, hindi kayo dito mananatili. Yung mga binili nyo iyan, binigay po namin sa inyo. Paggagawa nyo po yung paupahan at ilalagay po namin kayo sa magandang subdivision. Ay ako po tuwan-tuwa po sa Panginoon, totoo po yan. At yung pong aking pong anak na nandun po sa New Zealand, hindi ko po akalain na meron po akong anak na makakarating po sa ibang bansa. At yung pong aking pong anak na nakarating po sa New Zealand, kami po ay kinuha. So ito po ay isa pong kagalakan dahil hindi ko po nararanasan at hindi ko po aakalain talaga makarating po ako sa ibang bansa. Pero talaga napakabuti po ang Panginoon, may ginawa po ang Panginoon doon po sa lugar na yon sa aking pong buhay. Ito po yung nagsilbing isa pong napakagandang patotoo po. At yung pong aking pong anak na talagang po sila pinanalangin ko kung paano po sila pagpalain. Yung pong aking pong anak na babae, siya po ay na-promote. Napakataas po yung katungkulan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Siya po ay ginawa pong, isa po siyang administration manager ng isang kumpanya. At ito pong buwan po ng October po, November, nagkaroon po sila ng graduation, siya po yung pinapag-aral. At siya po ay naging isa pong top award. Kaya sabi ko, Lord, totoo, ang pangako mo doon sa aklat po ng Awit 112, tutuparin mo sa iyo po mga anak na naglilingkod sa iyo at lumalakad ng matuwid. At totoo po yun. Kaya po, tapos po, noong pong isang araw po, po siya sa Facebook, na siya po ay naka-front page doon po sa New Zealand. Kaya sabi ko talagang totoo po yun. At hindi pa lang po yun, yung pong aking pong anak na panganay, sa address po ng January, lalakad po naman ng Canada. Kaya talagang totoo po, pag tayo po naglilingkod sa Panginoon, talagang hindi pwedeng hindi po tayo i-bless ng ating pong Panginoon. At totoo po, wag po tayo susuko sa problema. Ba't panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon? Totoo po, sa pangako ng ating Panginoon, wala pong lugi. Lahat po ay talaga po totoo yun na lagi po tayong tubo ng tubo. At sabi ko nga po, yung pagtanda po natin po, ito po ay sabi nga po ni Bishop, huwag kayong matatakot sa inyong pagtanda. At ang pag-apalay dadaloy sa inyo. Maraming gagamitin. Totoo po, hindi ko po kitatakutan po yung pagtanda ko dahil alam ko po na ibe-bless ng ating pong Panginoon sapagkat siya yung ating Diyos na nagpapala. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Kami ay nasa LA, downtown LA, at ipinasyal kami nung aking pamangkin. At hindi gumagana yung kaniyang GPS ng kotse niya. At sabi niya, Dexter, pakiayos mo nga ang GPS ko. At kanyang, si Dexter, Pastor Dexter, magaling yun pagdating sa ganyan. So naiayos niya. At huli na nung kami ay lumabas. Nakalabas kami, huli na bago gumana yung GPS. Ay, naligaw tayo. At alam niyo yung pagkaligaw? Napapunta kami sa Crystal Cathedral ni Robert Schuller na aking bayani. Ni sa hinagap, akala ko ay noong 1987, yun yung unang pagkakataon na nabasa ko yung kanyang aklat at yun yung nag-profile sa aking pananalig. At yung titulo ng kanyang aklat, Tough times never last, but tough people do. Hindi nagtatagal ang mga imposibleng sitwasyon, pero ang nagtatagal ay yung matitibay na lalaki at babae na naniniwala sa Diyos. At yung Crystal Cathedral ay pambihira nung kanyang itayo. Sapagkat ang sabi ng mga sound engineer, Pastor, imposible yung naiisip mo. Walang mangyayari na sound sa isang all-glass na katedral. Kaya't yun ay hindi ko sukat akalain na makakarating ako ron. Salamat at nasira yung GPS. Kaya nakapasok ako dun sa Crystal Cathedral.
At napakaganda ng paligid dahil yung kanilang garden sa paligid ay may mga talata at ako ay naiiwan nila dahil binabasa ko yung mga talata. At lumabas kami at naligaw uli kami. At dahil sa pagkaligaw, napapunta naman kami sa simbahan ni Purpose Driven Church, si Rick Warren. At sabi ko, wow, magandang mga pagkakaligaw ito. Dahil yung mga pangarap ko na hindi ko naisip kung paano ako makakapasyal, nandun kami sa mga pambihirang simbahan. At sa Missouri, naligaw uli kami. At napapunta naman kami sa simbahan ni Joyce Meyer. Kaya nais ko pong ipaunawa that some mistakes can actually be profitable. Don't brood over. Wag mo nang laging pag-iisipin pa na nagkamali ka. Hindi bale. For all things work together for good to them that love the Lord. And to them that love the Lord, ibibigay ng Diyos yung mga hindi pa nakita ng iyong mata, hindi pa narinig ng iyong tenga. Amen? Kaya ikagugulat mo ang bawat buhay because it is a day to celebrate and enjoy. Because of the mercy of God. And then ang pangalawang isang nakita ko, failures and even setbacks may prove to be positive possibilities in disguise. So, atin pong unawain na ang mga kabiguan at ano ba ang setbacks? Ang setbacks po ay nagpunyagi ka, tapos hindi mo rin na nagawa yung iyong adhikain at mithiin na gagawin at na-endo ka. Ano yung endo? Yung hindi na nagpatuloy yung iyong kontrata. At gustong-gusto ng marami, endo. Sabi ko dati, ano ba ang endo? Tapos na po ang kontrata namin. Ganun ba yun? Pero ngayong hapong ito, wala nang endo sa buhay ng mga anak ng Diyos. Tuloy-tuloy sapagkat walang katapusan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, laging tandaan mo na magandang pagkakataon ng kabiguan pagminsan. And then thirdly, surely success creates new opportunities. Surely, success creates new opportunities. Pag nagtagumpay ka na, wala ka ng talo. Dahil ikay sanay na sa pagtatagumpay. Ang susunod na, sunod-sunod na mga tagumpay para mangyari ang salita ng Diyos that in Christ you are more than a conqueror. By wisdom, Solomon gained wealth and riches. By conquest, David gained wealth and riches. By obedience, Moses gained wealth and riches. And by his word, Jesus create and make miracles daily. Kaya unawain mong mabuti, wisdom, conquest, obedience, and then speak the word. At mararanasan mo ang kagandahan ng Diyos. Then, thirdly, focus on God's power. Psalms 8:1. Kailangan nakatuon ka po at huwag kang magdadalawang isip. Be single-minded. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earths, who has set thy glory above the heavens. So, pansinin po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay laganap dahil ang Diyos ay omnipotent. So, the omnipotence of God, ang lahat-lahat ng kapangyarihan ay nasa sa Diyos. Kaya kailangan tayo sumamba sa Diyos, O Panginoon, aming Panginoon, gaano kahusay ang iyong pangalan sa buong lupa. Kaya kahit saan tayo pumaroon, mararanasan natin at masasaksihan natin ang kahusayan ng kanyang pangalan.
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch ng Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. At pansinin po natin ang sabi dito, who has set thy glory above the heavens. At ang sabi ni Habakkuk sa Habakkuk 2:14. Nais ko lamang na ating makita, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So ano po ang ibig sabihin? Kailangang matutunan ng bawat isa sa atin at matanggap ang knowledge of the glory of the Lord. Kailangang maintindihan natin kung ano ang glory of the Lord. Sa John 11, para maintindihan natin ang glory of the Lord sa verse 41. For they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Verse 42. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. So pansinin po natin, sa verse 40, iurong natin ang ilang talata. Ang sabi ng Panginoon, Jesus saith unto her, said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. So ano ang glory of God? Ito po'y kapangyarihan niya na bumuhay ng patay. Amen. Hallelujah. Ano po ang glory of God? Ito po'y kapangyarihan niyang magpagaling ng may sakit. Ano po ang glory of God? Ito ay kapangyarihan niyang bigyan ng probisyon at tustos ang mga walang pera. Kung ikaw ay sasampalataya, kung ikaw'y maniniwala, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos at ang kalwalhatian ng Diyos katulad ng tubig sa karagatan ay nakatakip sa buong lupa. Ano ang ibig sabihin? Everywhere you go, the presence of the glory of God is there. Ang ibig sabihin, saan ka man pumunta, miracle is available for you. Saan ka man pumunta, healing is available for you because the glory of the Lord covers the whole earth. Nakukuha niyo po ang kagandahan ng knowledge of the glory of the Lord? Yan po ang bumubuhay sa akin. Pagkagising sa umaga, awa. Para saan ang awa? Para ikaw ay magalak at matuwa. Sapagkat ang laging nagagalak at natutuwa kahit sa kabiguan ay malusog. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo ang nagagalak at natutuwa ay malusog. At para ito'y ating maranasan, kailangan mo araw-araw ang awa ng Diyos. Awa ng Diyos, hindi dahil sa ikay walang pera, awa ng Diyos para ikay magalak. Saka darating ang pera. Saka darating ang mga pagpapalang kaakibat ng iyong pagdiriwang sa Diyos. Idinaragdag lang po ang pera. Idinaragdag lang ang kagalingan. Idinaragdag lang ang kalusugan. Pero kailangang mabuhay ka sana sa iyo na. That you are blessed with all spiritual blessings. Iyo pong paunlarin yung iyong spiritual blessings because in Jesus you have everything. Amen?
Kaya pag ikaw po'y nabuhay na nasa patnubay ng Espiritu, ikaw po'y magiging mayaman. Ano po ba ang mayaman? Ang akala ng iba pag mayaman ay may pera. Ang ibig mong sabihin ng totoong mayaman, hindi ka kinakapos. Hindi ka nagkukulang. Yun po ang mayaman. Kaya pag may ipagagawa sa iyo ang Diyos, doon ka bibigyan ng sobra. Dahil may ipinagagawa sa iyo ang Diyos. Nakukuha mo po. Kaya kailangan available ka lagi at sabihin mo, heto ako Panginoon. Pagkatiwalaan mo ako ng ganitong kayaman at dadaloy sa akin niyon, hindi mapipigilan. Dadaloy na kusayan at tuloy-tuloy na ang Diyos padadaluyin yan. Ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. So, sa verse 3 ng Psalms 8, verse 3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. So, paano niya ginawa ang mga kalangitan at buwan at mga bituin? Ano ang kanyang ginamit? Daliri lang, dinaliri lang niya yung mga langit. Abay, napakahusay na Diyos. Amen? Itinuturo lang niya, magkaroon ng kalangitan, magkaroon ng buwan, magkaroon ng mga bituin. Wow! At lahat yun ay tinalagan niya. Ano ang kanyang ginamit? Daliri. Kaya pag itinuro mo ang iyong hintuturo, may mangyayaring himala. Amen? Sapagkat ginagaya mo ang Diyos. Amen? May itinuro lang ako na wala ang vertigo. Itinuro ko lang ng daliri. Narito siya ngayon. Nawala para daw may mainit na kumalas sa kanyang ulo. Hello? Kaya yan daliri mo, huwag kang hahatol. Huwag mong gamitin sa paghatol ng daliri. Ikaw kasi, huwag. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinagaling. Ginagamit ang daliri para ang kalwalhatian ng Diyos ay makita. Amen? Kaya sa araw na ito, ako ay tatanggap ng biyaya at pagpapala at saan ko inilalagay ang turo sa mga humahadlang sa pagpapala ko. The power of God is at the point of your finger. Amen po ba? Kayo ba'y naniniwala sa inyong naririnig? Gamitin mo ang iyong daliri. Amen. Ay, pag ginamit mo pa'y buong dalawang kamay. Aba, napakatindi pong pagpapala niya. Ay, daliri lang. Kaya nga, unawain mong mabuti. Exercise the power of focusing and single-mindedness. Magsanay ka kung ikay negosyante. Huwag kang kung ano-ano ang inuumpisahan. Sa liit ng puhunan mo at 10 pang negosyo ang inumpisahan mo, edi malulugi ka. 1,000 na nga ang puhunan, 5 pa ang negosyo pinasok. Single-mindedness and focus. Ano ba talaga yung talentong ibinigay sa iyo ng Diyos? Ikaw ba'y tagapagluto o tagapagturo? Pag ikay tagapagturo, kumuha ka ng tuturuan. Hello? Yung iba ay kinakalimutan yung pagkatawag sa pagtuturo. Kaya luto ng luto na walang naturuan. At darating ang punto ng buhay, bakit ganon? Pagod na ako, kaluluto. Ay paano ang sabi sa iyo ng Diyos, magturo ka? Hello? Kaya kung tinuruan mo 1,000 na nagbabayad sa iyo ng 1,000, ano ang iyong kikitain? 1,000,000. Bakit? Dahil nag-focus ka sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. So, exercise the power of focusing and single-mindedness. Pag inawitan mo ng inawitan ng Diyos, mahihikayat ang lahat ng biyaya at pagpapala. Alam mo ba that when you sing worship song, you are declaring war against the forces of hell? Kapag ikaw po'y umawit ng mga awiting pagsamba, ang lahat po ng pwersa ng demonyo ay nagtatalsikan. Natitimbuang po sila sapagkat sila'y walang kapangyarihang hadlangan ang mga lalaki at babaeng umaawit ng pagsamba sa Diyos. Kaya dalasan mo ang pag-awit ng pagsamba.
Huwag mo nga akalain, ikay naglalabada lang sa iyong mga anak. Laging tandaan mo na maganda ang kinabukasan ng iyong mga anak sapagkat sa paglalabada mo, sa gitna ng iyong malaking washing machine ay ikaw ay nagdiriwang sa Diyos at ang mga anak mo later on ay magiging pinagpala sa ibabaw ng lupa. Titingin sila at sasabihin, ang nanay ko ay napakabuting ina sa amin. Amen po ba? Hallelujah. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Then second, begin to comprehend the power of the God of all ages. Mag-umpisa kang maunawaan ang kapangyarihan ng Diyos ng lahat ng panahon. Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng Diyos? Ako po araw-araw ay nararanasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang mga karanasan ko sa kapangyarihan ng Diyos? Marami. Kaya greatness in thanksgiving, marami kang ipapasalamat sa Diyos, kabiguan o tagumpay, pagpapala o kawalan, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat alam ng Diyos ang pinagdadalhan sa iyo at sa atin, sa akin at alam ng Diyos kung saan tayo nakalagay, inilagay tayo sa lupain nating pinagpala at ang hanap buhay mo ang iyong lupain at diyan ka pauunlarin, diyan ka iaangat at diyan ka itataas ng Diyos. Be a master of where you are. At huwag kang mabuhay sa nakaraan. Huwag ka rin mabuhay sa kinabukasan. Mabuhay kay ngayon. Bakit? Sapagkat pag nabuhay ka sa nakaraan, ang magiging epekto lang ng nakaraan is unforgiveness. Ang epekto ng hinaharap, magkakaroon ka ng maraming katatakutan. At pag marami kang kinatatakutan na baka ikay mabigo, hindi ka nakikilos. At magtatampisaw ka na lang sa pangkaraniwang buhay. Pero nais kong ipaalala sa iyo, hindi ka nilikhang pangkaraniwan. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan, Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob at tandaan po natin ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Malugod po namin kayong inanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27 at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. God created you to be an extraordinary person of God. Ikaw po'y linikha ng Diyos na pambihira dahil ang bawat isa sa atin linikha sa wangis, larawan at hawig niya. Kaya't ikaw ay magtatagumpay. Kaya paniwalaan mo ito. At sabihin mo sa iyong sarili, ako'y magtatagumpay. Amen? At kaya ka magtatagumpay because the Holy Spirit lives in you. Kaya ka magtatagumpay because Jesus lives in you. Kaya ka magtatagumpay because of the Word of God. The Word of God is a seed and at the same time a sword. Ang salita po ng Diyos ay binhi na pag iyong itinanim sa iyong puso, ito ay tutubo. Ang salita po ng Diyos kapag iyong ipinahayag, ito po'y double-bladed. Dalawang talim po yan. Because the Word of God is spoken by God Himself.
So when you speak it, nagkakaroon po ng dalawang talim ito. So you speak the Word of God and the Word that is spoken ito po ay tatrabaho kung saan. Kaya sabi ron, hindi babalik sa kanya ang kanyang salita na hindi natupad ang kanyang nasa. That my word shall not return to me void or empty. It will prosper to wherever it is spoken. Kaya pag sinabi mo sa pangalan ni Jesus, ang kaunlaran ay nasa aking bahay, you are speaking the double-bladed word. Hello. Ngayon, paano mangyayari yun? E di abangan mo ang susunod na kabanata. At ikaw mismo ang makakaranas na makapangyarihan ang salita ng Diyos. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish, and it shall be done unto you. And to them that fear my name, I will make a difference for their life. At sa kanila na may takot sa pangalan ko, gagawa ako ng kakaibang buhay sa kanila at sila ay pagsisilosan at kaiinggitan. Ikaw ba'y pinagsisilosan na at kinaiinggitan? Simple lang, magkaroon ka ng takot sa pangalan ng Diyos at ikaw ay tiyak na unlad. Then thirdly, allow God's power to magnify your faiths. Ipahintulot mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay gawing malaki ang iyong pananalig. Ano ba ang pananalig? Faith is the substance of things hoped for. Ano ba ang inaasahan mo sa buhay? Ganyan ka na lang hanggang sa mamatay? Wala ka bang inaasahan sa buhay na sa iyong edad ikaw ay uunlad, sa iyong edad ikay magkakasariling bahay, sa iyong edad ikay magkakaroon ng negosyo? So faith will be only activated when you have something to hope and to live for. Meron ka bang pag-asa? Meron ka bang inaasahan? Meron ka bang pangarap na gustong matupad sa iyong buhay? So faith will be given as long as you have something that you hope for. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So habang hindi mo nakikita ang isang bagay, ipinapahayag mo na parang nasa iyo na. Yun po ang pananalig. And then, fifthly, liberate people by the truths. Sa pamamagitan po ng iyong pagsasalita ng katotohanan at pamumuhay sa katotohanan, makapagpapalaya ka po ng mga taong bihag ng sobrang pangamba at pagkatakot. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Naniniwala ka bang mabuti ang Diyos? Amen. Ako rin po ay naniniwalang napakabuti ng Diyos. Kaya sa kabuuan, sa Joel 3:14, ngayong gabi po, ang sabi po ng Joel 3:14, multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Every time na makakarinig ka po ng pangangaral ng salita ng Diyos, it is a time for your decision. Napakarami ng nasa, ano po ba ang valley? Ang nasa lambak ng mga pagpapasya. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na sa lambak ng pagpapasya. Kailan po ba ang araw ng Panginoon? Ang araw po ng Panginoon, kapag nagpasya ka na ang buong buhay mo ipagkatiwala sa Panginoon, araw ng Panginoon sa iyo, araw-araw, sapagkat ang Panginoon ang magsasakatuparan. Because Jesus Himself will perform, will accomplish, will fulfill what He has started in your life. Fulfill, accomplish, perform. Yung magandang inumpisahan niya sa iyong buhay. At ito po ang titiyakin ko sa inyo. Sa pagharap natin sa Panginoon, ito ang maririnig natin. Welcome, good and faithful servant. You had been faithful to small things. Enter into the joy of your master. And you will be rulers of great cities. Kaya kapatid,
Extraordinaryo ka. Kapatid, pambihira ka. Walang yagit at walang waste basket sa langit. Akala mo lang yan. Ikaw ay may pambihirang kinabukasan dahil yay nasa isipan ng Diyos. Humakbang ka, kumilos ka. At kung ikay may asawa, mahalin mo ng todo ang iyong asawa. Hello? At kung ikay may mga anak, mahalin mo ng todo ang iyong mga anak. At kung ikay may manugang, mahalin mo ng todo ang iyong manugang. At kung ikay may apo, mahalin mo ng todo ang iyong apo. At kung ikay may pastor, mahalin mo ng todo ang iyong pastor. Amen? At kung ikay may kapatiran sa simbahan, mahalin mo ang lahat ng kapatiran. At laging ipahayag mo, magkikita-kita na naman kami ng isang pamilyang kami ay magkakasama, magsisiunlad ng aking mga kapatid kay Kristo. Yayaman ang mga kapatid ko kay Kristo. And the way you have spoken it, tandaan mo, ikaw ang unang pagpapalain. Manalangin po tayo. O Diyos aming Ama, hayaan mo pong matigib ang iyong pandinig ng aming pagpapasalamat sapagkat kami ay natuto na ang awa mo ay pakilusan sa aming buhay para kami ay laging mag-enjoy at magdiwang sa kapangyarihan ng iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo po kaming lahat at lalakad kami sa extraordinaryong uri ng buhay dahil sa iyo, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nabuo ko po yung 14 days. At para sa akin po, isa po yung napakalaking achievement kasi yung mga nakaraang revival, hindi ko po nabubuo yun. May bungi lagi. Pero ngayon, talagang pinagpala kung masasabi ko yun. Kasi bawat araw, laging may fresh strength. Laging binibigyan ako ni Lord ng kalakasan kasi po from work, tapos diretso dito, and then sa practice, kinabukasan po maaga. So, naiisip ko na lang po para kay Lord to. Lahat ito para kay Lord. Lahat ng mga sacrifices para to kay Lord. At nagpapasalamat po ako sa Kanya kasi sa talent na ibinigay niya, kahit na po medyo kinakabahan ako every time na aakyat ako dito sa stage, dito sa pulpito, nagpapasalamat ako dahil lagi siyang nandyan para i-comfort ako na kaya mo yan, anak. Ganon. Tapos, pag nagpa-practice, minsan nawawala yung boses. Nabubungi din yung boses. Pero pagdating na po dito, maraming salamat sa Panginoon dahil nabubuo. Yon. Tapos, isa pa pong patotoo, kung naalala nyo po, yung isa sa mga gabi ng revival na humamon si Bishop ng 3 offerings. So, yung una po yung offering talaga. So, nagbigay po ako doon. Tapos, ang sabi niya po, magbigay para sa binhi ng prophecy, seed for the prophecy. So, ang next na laman ng wallet ko, yun na lang yung natitira, ang mga sumunod na mga barya. So, binigay ko pa rin. Tapos, natatawa ako, di ko alam kung natatawa ba ako sa nangyayari or ano, kasi wala na pala akong pamasahe. Pati yung, wala na po akong cash na pamasahe pa uwi. So, tawa lang po ako ng tao sa gilid. Ano kaya yung mangyayari sa akin dito mamaya? Kasama ko yung mama ko, maglalakad kami. So, yung pala merong instant provision. May pangatlong offering. Yung sabi ni Bishop na, bigyan mo yung kapwa mo. So, nagkaroon po ako ng pera nung araw na yon. Maraming salamat po sa Panginoon.
Malugod po namin kayong inanyayahan sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na February 6, February 13, February 20, at February 27 at maranasan po ninyo ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Mga kaibigan at partners ng ministeryong ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa pagsuporta sa gawain. Kung hindi dahil sa inyong pinansyal na kaloob, hindi po kami mananatili sa himpapawid sa radyo at telebisyon at maging sa internet. Kaya naman po sa aming pasasalamat sa inyong suporta, sa bawat kaloob na 1,000 piso na inyong ipagkakaloob o ipapadala sa ministeryong ito, ang aming regalo ng pasasalamat na personalized watch ng Great Day to Live ay aming ihahandog at iaabot sa inyong mga pintuan. At para po sa inyong mga kaloob, maaari nyo po itong ipadala sa Banco de Oro, West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784, at maaari po kayong tumawag para sa mga karagdagang informasyon sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ibuhos sa inyo ang ganap at espesyal na pabor sa lahat ng partner at supporters ng Greg Durante Ministries. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa